Binulgar ni Marcoleta. Ito, pakinggan natin ang baho ng Quadcom. Nasama ko, sabihin niya yan. Kayong mga Quadcom, ba't hindi nyo unahin kung saan napunta yung mga pera na ginamit nyo sa flood control? Duwag nga. Baka kasabwat. Sabihin yun. Pwede naman sana. Sa opinion ko, kanya halimbawa. Kasi di na mahalagaan niya ito. With all due respect, sa opinion ko, sapagkat mahigit na 300 billion ang ginastos natin dito. Lista ko na 300 billion. Bigla lang tayong sinalpok ng isang tropical storm. Ba't nagkagani-ganito? Di ba mas mabuti na usisayin natin ito? O, halimbawa sinabi niya, binanggit niya, itong ginagawa nyo, is a tempest in a tika. Wala yung kakwenta-kwenta itong pinaggagawa ninyo. O, sana marinig ng mga kasama ko yan. Thank you, Presidential Tracker. But, ayan yun. 300, nagtatanong lang ha, kasi naalala nyo, yung merong travel expenses na budget si Tamba, na billion, binanggit ni Ka Eric sa SMNI, pinakulong siya. Nagtatanong lang. Ako nagtatanong. Tatanungin ko lang, uulitin ko lang yung sinabi ni Marcoleta, huwag kayo Mr. Demanda ha, mga Quadcom ha. Ba't hindi nyo usisain yung 300 billion? Tapos, na flood control, isang bagyo lang wasak yung mga infrastructure. Saan napunta yung 300 billion? Pinag-aano nyo, magkano ba yung kay BP Sara Confidential Funds? 125 million? 150 million? Magkano ba yun? Ilang ulit yun ng 300 million? Hindi nyo ako naniniwala ako, ito'y pagpaparinig ni Marcoleta na ito'y posible. Ha? Kasabwat kayo dyan, Quadcom. Kaya hindi nyo maimbestigahan. Yan nga ang tanong bakit hindi nyo busisiin? Bakit hindi nyo maimbestiga? Hindi lang siguro madiretsa ni Marcoleta, kasabwat kayo dyan. Or kung hindi man kayo kasabwat, may napala kayo dyan. Kasi saan ba dadaan yung mga projects na yan? Hindi sa congressman para dalahin doon sa kanilang mga kanya-kanyang distrito. Di ba? Punta ka dyan sa Cebu, o dito sa Laguna, o dito sa Bacolod, o dito sa Cagayan, o dito sa kung saan-saan. Eto, ayusin ninyo yung flood control. Baala na kayo dyan. Tapos parang naglahong parang bula. Kayo yan eh. Kayo yan. Hindi lang siguro, kasi abogado ito, no? But sa aking opinion, yan na po ang gustong palabasin na Marcoleta. Posible po, opinion ko lang po yan ang gusto niyang palabasin. Kung hindi nyo mabusisi yung 300 billion na yan at nakafocus kayo sa 125 million ni BP Sara, kasabwat kayo. Nakinabang kayo dyan sa pera na yan. Yung mga double standard at ipokrito kayo. Kaya itong mga taga-Quadcom, this is the worst Congress. Ito nangyari. Ito, pag-usapan pa natin. Pinaiyak. Umiyak kay Banat Bay. Sino tong congressman na ito? Sino itong congressman? Lagay nyo po dyan. Lagay nyo po. Pag-usapan natin. Ito. Si Sam Versosa. Congressman ng Tuktuk Tuwin Party List. Ano ba yan? Ano bang ibig sabihin niyan? Tutok Tuwin? Ang corny. Tutok Tuwin Party List. Nagdemanda kay Banat Bay. Mga iyakin pala itong mga ito. Ako'y nagtatanong lang. Nagtatanong lang. Sam Versosa, baka pwede naman. Komunista ka ba? Hindi ka naman siguro komunista. Demokrasya tayo, di ba? Pwede magtanong. Okay? Sige, tanong lang kita. Sino nagutos sa'yo magdemanda? Parang lagi kayong Banat Bay. Bakit yung mga congressman, puro kayo Banat Bay? Mainit si Tambas kay Banat Bay? Mainit ang Congress kay Banat Bay? Parang napakaiyakin mo naman yan. Kasi ang sabi ng batas, may jurisprudence po yan. Ang isang politiko, isang public official ay hindi dapat onion skin. Abay, paano ka? Di ba? Hindi. Tanong lang, nautusan ka ba ni Martin? Tayo nagtatanong lang. Anong klase ka naman? Congressman ka, ka.
magdidemanda ka sa isang vlogger. Wala namang sinabing masama doon. Napanood ko naman yung video. Maayos naman ang pagkaka-deliver ni Banat Bay noon. Totoo naman yung kanyang mga pinagsasabi. Wala namang libelous doon. So is either inutusan ka ni Tamba or talagang sadyang iyakin ka lang. Di ba? Pero dahil siguro kasi ito'y tatakbo ng mayor. Baka mamaya nagtanim at umani agad. Nagtatanong lang Nagtatanong, hindi po ako nagbibintang. Baka ako naman idemanda mo, Mr. Demanda kayo eh. Pikong ka raw, ang balita ko eh. Iyaking ka raw eh. Nagtatanong lang pag paumanhin po, nagtatanong lang. Wag pong pikon. Baka naman kasi alam mo, hindi ka mananalo kay Yorme dyan sa Maynila. Hindi ka mananalo sa Maynila, kaya ikaw ay nagtanim at umani agad. Para sa ganun, meron ka nang nakubra. Yan kasi ang kumakalat ngayon. 'Di ba? Kaya ayaw mo na dyan sa Congress, alam mo na. Tapos tatakbo ka sa mayor, yan ang sabi sa akin dito. Ito nga, binabasa ko wala kang panakapanalo kay Isko kung lalo't iyaking kang ganyan. Demanda ka ng wala kang ipapanalo kay Isko niyan. Ano yun kahit gwapo yun, matatag yun. Hindi iyakin si Yorme. Wala ka talagang panalo dun. Kahit siyang tingnan. Experience, wala. Sa ground, wala. Sa itsura, lalong wala. Sa tapang pa, wala. Yun lang. Pakisagot lang naman. Kung hindi totoo na ikaw ay inutusan ni Tamba o at ikaw ay nangangailangan magtanim at umani agad, wala namang masama kung sabihin mong hindi. Tapos magpakita ka ng ebidensya. Diba? Ganun lang naman kasimple. Kaya nga inulit-ulit ko, hindi ka naman komunista. Hindi ka galit sa nagtatanong. Last question. Sam, balat sibuyas ka ba? Tatanong lang po. And anyway, yan na po ang ating topic ngayon. Hindi ko maintindihan bakit ganyan ang mga congressman natin. Pambira, Sila yung ang daming ginagawa pero napaka-sensitive. Hindi sensitive nito mga congressman, napapansin nyo ba? Pambihira, Pero kung sila makapagtanong sa kamera, akala mo Diyos. Akala mo hari. Akala mo ang lilinis, walang binibiling relong mamahalin. Akala mo hindi naka-bulletproof at may mga kasamang mga babae. Nako! Tigil-tigilan nyo. Lilinis nyo. May balita pa nga Balita lang naman Meron daw dyan sa Quadcom. Sabi, gumagamit. Addictus benedictus pulburonic. Alam mo, para mapatunayan yung hindi totoo, magpa-drug test kayo. Ano sabi nyo dati? Mag-oath lang si BP Sara, magpapadrug test kayo. Until now, hindi pa kayo nagpapadrug test. Napaano kayo? Sige nga, napaano kayo? Tapos magagalit kayo, magdidemanda kayo pag tinawag kayong addict. Yan po ang kumakalat na balita. Anong gagawin natin? Hindi naman personal life nyo yan Kasama ang taong bayan dyan. Hindi po si Sam Bersosa Hindi addict yan. Naniniwala ako hindi addict yan. Pero meron daw dyan Meron daw sa Quadcom di umano. Ba't hindi kayo magpa-drug test? Simple lang Ano ba kinakatakutan nyo? Sige nga, kwento nyo, secret lang. Tayo lang nagkakaalaman. Ano ba? Ba't takot kayo sa drug test? Sige nga, paki-explain. Drug test na. Ganun lang kasimple yun Drug test. Tapos, tuloy nyo trabaho nyo. Huwag kayo puro demanda. Kasi gusto nyo, kami ng oo pag sinabi nyo, si ganito ang pumatay kay Jose Rizal, si ganyan ang pumatay kay Magellan, diktador ba kayo? Galing ba kayo sa pamilyang diktador at komunista? Hindi naman siguro, di ba? Kaya nga, ang sagot dyan, drug test lang. Simple lang Gusto mo, sabay-sabay pa tayo. Wala namang problema.